Nakakaloka! Mga listahan ng mga volleyball players na magre-retired na sooner or later. At ang napakasakit na pangyayari, paalam sa PVL at ang iba pang mga pasabog. Uy, lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Ngayon, pag-usapan muna natin ang mga nakakatawa na mga kaganapan sa PVL All-Star Games na talaga namang nilaro na lang talaga ang PVL All-Star Games na pati mga libero nakipag-spike na rin. Huy! Na pati si Don Macandili ay nakascore na rin sa wakas. Sa history niya sa volleyball bilang libero ay hindi pa natin siya nakitang nakapagpunto sa PVL. At hindi lang yan ang mga plot twist na nangyari. May mga linesman, tagapunas ng bola, ang naglaro sa PVL All-Star. At ang mas nakakatawa pa, na pati ang coach ng Team Heart na si Coach Rald Recafort ay nakisali na rin. Inspired ba naman siya dahil ka-teammate niya ang kaniyang iniibig ngayon na si Myla Pablo na mapapasana all ka na lang. At dito rin natin nasilayan na marunong pala mag-stare down itong si Vanny Gandler na pati si Bea De Leon ay inangasan niya na rin. Huy! Marami talaga ang nangyari, ngunit sa huli nanaig pa rin ang Team Heart sa laban. At sana'y may ganito pang mangyari sa susunod. Yan ang ating pagkakaabangan. At susunod, nakita niyo na rin ba ang pangyayaring ito na sobrang naiyak ang mga Signal players pagkatapos nilang magpaalam sa PVL dahil kumpirmado ng disband na ang Signal. Sobrang naawa lang talaga tayo dahil sa kahuli-hulihan, hindi man lang nila nabigyan ng kampyonato ang Signal bago ito madisband. Nakakaiyak at masakit ito sa parte ng mga Signal players. Sobrang nakakapagod na every year na lang nalalagasan ng PVL team. Kaya dapat talaga nasuportahan natin hindi lang isang team kundi ang buong PVL teams para wala nang madisband dahil sa katunayan mahirap talaga ang palipat-lipat ng mga team. Gayunpaman, nakahanap na ng ibang team ang ibang players ng Signal tulad na lamang ni Vanny Gandler at Erica Santos na akala natin na mapupunta sa creamline. Si Vanny, napakasayang, super bagay pa naman sana. Ngunit lumiko ng landas si Vanny at pinili ang team na Capital One Solar Spiker at gusto niyang tulungan ang Capital One na makuha ang kampyonato. At ang pupunta naman sa creamline ay si Erin Pangilinan. At si Don Macandili naman daw ay mapupunta sa Choco Mucho dahil nag-iisa lang si Tang na libero ng Choco Mucho. Bagamat ito pa lang ay isang rumored. Pero sana naman tutuhanin na ni Don. At susunod naman, napansin ng karamihan. Madalas na umanong nanonood si Bella Belen ng PBA dahil sa kanyang rumored na manliligaw na si Andre Karakot na mapapasana all ka na lang talaga dahil sa kanilang umaapaw na chemistry. May pa-hard lunch na nga kaya soon. Huy, paano na lang kaya si Jay Disquitado? Huy, charis. Ngunit iba pa rin talaga ang basketball at volleyball tandem. Talaga namang kikiligin ka. Huy. At susunod na naman, panibagong kaguluhan na talagang malulungkot ka talaga sa anunsyo na wala ng dating Alas Pilipinas sa AVC Championship na gaganapin dito sa Pilipinas na halos lahat ng dating Alas players nag-beg off na
Dahil na trauma na nga siguro sa maling pamamalakad ng PNVF. Isang factor na rin siguro ang nangyari noon sa SEA Games 2025 na talagang Diyos ko, 1 week preparation ahead ng laban. Sino ba ang nananalo noon? Sobrang daming issue na lang talaga ang nangyayari ngayon sa Philippine Volleyball na kahit si De Brito ay hindi pa rin binabayaran sa pagiging coach ng Alas Pilipinas, na kahit ang mga Alas players na mangiyak-ngiyak noon pagkatapos bigong makuha ang podium finish sa SEA Games ay kaisa ni De Brito, at nagsalita na rin sa media si Gia de Guzman. Ani niya sa interview, paulit-ulit na niyang sinasabi na kailangan talagang magkasundo ang namamahala sa PNVF at PVL, na kailangang sundin talaga ang FIVB calendar upang mabigyan talaga ng preparasyon ang bawat manlalaro ng Alas Pilipinas. Ngunit anong nangyari? Wala pa ring pagbabago. Kaya hindi talaga tayo aasa pa na mapapantayan pa natin ang Thailand at Vietnam pagdating sa volleyball. Sobrang nakakalungkot talaga, knowing na may potensyal naman talaga ang Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa. Ngunit dahil sa ganid, kagahaman at pamumulitika ng namumuno sa PNVF ay wala talaga tayong pag-asa. At sa darating na AVC, ibang mukha na naman, Ginoo ko, ang makikita nating na maglaro sa Alas Pilipinas. Diyos ko, kailan ba ito matatapos? Possible daw na malaline up sa Alas Pilipinas ay ang mga SGA teams katulad na lamang ng Farm Fresh players at Zeus Coffee Thunderbells players. At naimbitahan pa daw si Phenom Alyssa Valdez na maglaro sa Alas Pilipinas, at willing daw itong maglaro. Pagkatapos ng buong pangyayari, willing pa rin talaga ang nag-iisang Phenom ng bayan na ipaglaban muli ang Pilipinas. Grabe, sobrang saludo. At makakasama pa niya ang mga dating miyembro ng Philippine National Team na talaga namang na-miss nating lahat. At sa bagong mukha na naman ng ating matutunghayan sa Alas, mapapasabi talaga si Ajar Porn, sino naman ba ang mga players na ito? Huy, but kidding aside, sobrang nakakatuwa lang talagang makita muli si Alyssa Valdez na naglalaro para sa bayan. Dahil aminin man natin o sa hindi, darating din ng araw na magre-retired na sila sa paglalaro ng volleyball. Kaya't narito na ang mga listahan ng mga sikat at well-known na volleyball players na rumored ng magre-retired o magpapaalam na sa PVL. Una nga dyan ay si Kim Kiana D ng PLDT High Speed Hitters. Ani niya, 18 years na siyang naglalaro ng volleyball at darating talaga sa punto na kailangan na niyang magkaroon ng pamilya kasama ang kanyang pinakagwapong boyfriend at soon-to-be asawa na si Dwight Ramos. Ikaw ba naman ang magkakapamilya sa isa sa pinakagwapong basketball player dito sa Pilipinas? Ay talagang mapaparetired ka ng maaga. At susunod naman na rumored na ring magre-retired sa volleyball ay si Michelle Gumabaw. Ito ay ayon sa kanyang asawa na si Aldo Panlilio. Ani niya, magre-retired na daw si Michelle Gumabaw next year dahil magbubuo na sila ng sarili nilang anak. OMG! Ngunit alam naman natin na hindi na bata si Michelle Gumabaw. Marami na ring nag-retired sa Creamline. Ngunit kung tutuhanin na nga ni Michelle Gumabaw ang pagre-retiro, marami talaga ang malulungkot. Dahil ilang dekada na rin niyang pinili ang Creamline since 2018. Kayo, ano ang masasabi niyo patungkol sa buong videong ito? Please comment down below.